Hi mga ka-twin bakers! For today's vlog, samahan nyo kaming gumawa ng 7x11 size na rectangle cake. So yung cake nga pala na to, order pa sa amin nung last August. Yung una niyang order sa akin ay regular lang na yema cake. Kaso yun nga, nag-request siya sa akin na kung pwede daw ay half yema, half frozen daw ang theme. So yes, dalawa yung celebrant natin. Dito nga gagamit ako ng yema fudge it ng Baker's Field. Di na ako nagpaluto kay Vera ng homemade namin na yema sauce. Kasi di ba nga, half lang yung pinapalagyan ni ma'am. So perfect na perfect din ipang cover sa mga cakes ang yema fudge it. Kasi tingnan nyo naman yung consistency niya. Diba? Hindi lang pang cover sa mga cakes, perfect din siya ipang filling. Then ang next step na gagawin ko dito ay mag-prepare ako ng blue na icing since nagre-request nga sa akin si ma'am ng frozen na theme. So yung presyo nga namin dito sa mga regular cake, ang 7x11 na size ay nabibigay namin ng 850. Since inaanak ko nga din yung birthday celebrant, hindi na ako nagpa-add ng charge. Kasi yung design nga na frozen na theme ay mahuhulog na sa customized cake. So usually kapag mga ganito ay 1,200 ko na siya china-charge. Kasi medyo struggle din yung mga ganitong design lalo na sa mga rectangle shape, sobrang hirap magpakinis. Mukha lang siya madali sa video, pero it takes time din, lalo na kapag double yung design. Sa frosting naman na gamit natin, alam nyo na yan, walang iba kundi ang Whip It ng Baker's Field, na ilang years na din namin trusted na gamitin. Sa magiging design naman ng cake, gumamit lang ako dito ng piping tip na 2D. Knipe ko lang siya ng paswear, then medyo pinadark ko lang din yung color blue. Anyways, sa mga nagtatanong nga din pala sa comment section kung for sharing ba yung recipe namin sa vanilla chiffon. For now, hindi pa kami makakapag-share kasi from paid workshop yung recipe na ginagamit namin. At isa pa, hindi ako yung nagbe-bake ng mga cakes namin. So si Vera nga yung nagbe-bake at wala din siyang time mag-video kung paano yung pag-process ng pagluto ng chiffon cake. Pero soon sana makapag-share kami ng ideas and tips sa pagluto ng mga cakes. Pero syempre, gagamit tayo ng ibang recipe. Dati nga natatandaan ko pa, sobrang struggle sa akin magluto ng chiffon cake. May time pa nga na sobrang tigas ng pagkakagawa ko. Pero syempre, sa pagkakamali natin, dyan tayo matututo. As in, minsan may iiyak ka na lang kasi sobrang mahal nga ng mga ingredients tapos magkakamali ka pa. Pero kapag na-master mo na yung pagkakaluto, ay sisiw na lang yan sa'yo. Kahit nakapikit ka, kayang-kaya mong mag-bake. Charing. So, sa dito nga na side, nagdi-design na ako. Naglagay lang ako ng mga color blue na flowers kasi regular cake lang naman. Lalaki yung celebrant natin dito at 83rd birthday niya. At syempre, hindi mabubuo yung yema cake natin kung walang cheese. So, naglagay nga lang din ako dito sa side ng mga cheese. O, diba, hindi pa natatapos pero sobrang nakakatakam na. Isa din ang yema cake sa mga bestseller namin. At for sure, sobrang worth it ng presyo niya dito. Then after nga yan, nagprint na ako ng mga frozen na theme. Sobrang ganda talaga ng quality ng photo paper na ginagamit namin. No need na siya lagyan ng scotch tape sa likod kasi waterproof na siya. Hindi siya nag-fade. At recommended talaga siya gamitin kasi sobrang dami na ding baker na gumagamit ng ganitong brand. Then sa finish look, maglalagay lang ako ng sprinkles na snowflakes din ng design. Sabi ko nga sa nag-order ng cake na to, baka gusto niya din palagyan ng customized na theme or design dito sa kabila para hindi naman siya mukhang plain. Kaso ayaw niya, stick do sa yema cake. So wala tayong choice, sila yung masusunod. At ito na nga yung finish look. Sana nagustuhan yung cake vlog natin for today. Thank you so much for watching.